Apan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, bago tayo magdire-diretso, pakilala muna natin yung ating partner. Ayan, isang makulimlim na tanghalihan sa inyong lahat dyan. Pero kasamang Sandy, masalimuot ang panahon, medyo makulimlim. Hindi mo malaman kung uulan. Pero mabanas. Mabanas. Oo. Katulad ng siguro baka epekto ito ni Mr. Canlaon. Oo nga, medyo pagi yung ating himpapawid. Medyo parang kaya pala siguro nung isang araw nung nagbiyahe kami, galing Batangas, masyadong parang madilim yung hindi mo makita yung mga pulo. Oo. Masyadong foggy. Oo, masyadong foggy. Baka yun yung epekto nung Canlaon. At syempre pinag-iingat yung ating mga kababayan diyan sa parte ba ng ang Canlaon, partner? Parte ito ng ng Panay, yung Western Visayas. So malapit sa inyo, parte na Iloilo. Oo, medyo malapit dahil Negros Oriental. So malapit din sa atin kung tutusin. Medyo malapit din. Oo, medyo malapit. Medyo halos kalagitnaan ng Pilipinas itong Bulkan Canlaon na ito. So, yun. Saka, alam mo, nakakamangha dahil nung unang pumutok si Canlaon ay June 3, 2003. So, ilang taon na? Tapos, matagal-tagal na rin. Umulit na pumutok nung 2006, June 3 din. 2006. Laging 3. Every 3 years. Every 3 years pumutok. Oo. Ngayon, last na pumutok, ngayong June 3 din. Bakit pare-parehas na June 3? Mukhang meron siyang... baka birthday niya. May date siya ng pagputok talaga. Kaya pag-alboruto. Kaya nga marami nagtatanong, ano yung scientific explanation nito? Dahil bakit, di ba, nung una pumutok siya, after 3 years pumutok ulit. Ang last na pumutok is 2006. Ngayon 2024 na. So dapat talagang pagka dadating yung ikatatlong taon, expected Hindi naman dahil at 2024 ngayon kasi partner, 2006 parang may pattern na may pattern na, di ba? Pero 18 years ang pagitan. Bago na ulit. Bago na ito na ulit So matagal-tagal din. Kaya lang June 3. So, stress pa rin, Oo, baka maganda yata tayaan niya sa wedding, Kaya nga, ano bang tumama? Yan tuloy ang bangi, kahit basa ang bunot. Alam mo yung wedding, talagang, sakit na lipunan na yan. Sakit na. At siyempre, kumbaga, nakakapagtaka kung bakit yan tuloy-tuloy, yung pamamayagpag. Alam naman natin illegal yung sugal na yan. Wala kasing resibo kasi kung yan illegal, merong resibo. May Katulad resibo. pag tumaya ka sa PCSO, di ba, yung sa loto, di ba, may resibo ka. Dito sa
sa ano tawag nila, STL ba yan o weteng? Weteng, partner. Kaya laging waiting sila eh. Waiting sila sa komisyon. Lagi daw tumatama dyan si Kuya. Si Kuya at saka si si Big Brother. Si Big Brother. Ganun ba? Okay yan. At saka yung marami nagtatanong sa akin, bakit daw parang walang sabong sa Kalapan? Wala ba? Parang wala na eh. Ano nangyari? Kasi parang hindi ko lang sure malimit akong dumaan diyan sa may parte ng Sa Santa Isabel wala na ako nakikitang Santa Isabel kasi malalaman mo pag may sabong diyan. Ang daming present. Pagka yung mga tricycle nakaparada diyan sa sa gilid, yung akala mo may toda. Ay sigurado may sabong. Hindi ko napapansin ngayon, partner. Wala nga eh. Almost 1 month na yata mahigit. Baka mahina. Hindi ko alam yung reason, parang ang sabi ng iba ay gusto yatang ibalik yung tawag diyan, yung manual na tayaan, yung sinyasan, ganun, para maingay yung mga Kristo. Yung mismong laban talaga. Natural na sabong. Natural na sabong. Ay parang hindi yata pumayag itong mga may-ari na sabungan dahil mas malaking kita nila doon sa online. Sa online. Kasi sa online hindi mo na kailangan yung pwesto. Parang hindi yata nagkasundo between the city government at ng operator. Kaya, saan kaya hindi nagkasundo? Hindi ko alam. Kaya kaya yan. Baka nabababaan. Mukhang pinatigil muna. Pero banda-banda yan pagka nagkasundo uli yan tuloy uli yan. Ganyan lang naman na partner yan Pagka hindi tayo nagkasundo sa dapat pag-usapan, tigil muna. Pansamantala. Hanggat hindi ka pumapayag doon sa gusto ko. Kaya tuwan-tuwa ngayon yung ilang mga sabungan dyan sa Bako, Nauhan, Victoria. Kasi dumadayo. Sila ngayon ang dinadayo ng taga-Kalapan. Dadayo sila doon. Kaya nga. Kaya madaming absent lagi sa Kalapan ngayon. Dahil present sila malimit dahil wala nang laban. Anyway, partner babatiin muna natin yung mga estudyante kasi ngayon partner panahon ng graduation. Tapos na ba yung ibang graduation diyan yung sa elementary yata at high school ay tapos na yung graduation nila last May 29 hanggang 30. Ayan, parang 2 days. So, binabati natin may mga lumalabas pa nga sa mga Facebook, 'di ba? Yung mga pinapauso ngayon na pagsasabit ng medal, pati ba naman sa kasalan merong mga pera na rin yata ang sinasabit, siguro parang katuwaan lang pero parang pangit no? Pangit tingnan partner dahil hindi naman sabangan yun na kumbaga hindi naman kasalan. At saka isa pa. Tsaka siyempre pangit tingnan dahil yung iba maaaring mahirap doon yung wala ng honor, ang dami niya sabit na pera. Ayun. Oo. Di ba? Hindi partner ngayon na talagang nakakapagtaka rin yung mga graduation na yan. Halos lahat yata may honor ganun ba? Ang dami sabi nga ng isang teacher, bakit kinausap ko, bakit parang ngayon puro honor na lang yung mga estudyante, lahat yata meron na. Yun lang nakakapagtaka hindi naman magagaling. Nagkaka-honor diba? Hindi natin alam kung ano yung sinusundan nilang curriculum, di ba? Meron kasing yan may basis yan sila kung bakit napapapasok. May grading system din yan Di ba may highest honor, may honor. Second to the highest honor. May mga ganun may category. Kaya lang partner, paano naman yung yung mga kasi ang level kasi naman ng utak natin, hindi naman pare-pareho yan talagang merong inborn na may sasabihin nating may likas na talino. Genius. Meron namang sasabihin nating mabagal pero natututo rin. Diba, paano naman yung mga hindi nagkaka-honor? Siyempre nagkakaroon ng self-pity yan. Nakakaawa din naman yung mga magulang na nakikita nila yung mga anak nila nakaupo lang doon, hindi man lamang na re-recognize kasi walang honor. Hindi katulad partner namin nung kapanahon na namin. Talagang makikita mo yung binibigyan ng honor, ilan lang. Yung first honor, second honor, valedictorian, salutatorian. Ganun lang partner So parang hanggang fourth lang nung araw Tapos tawag diyan, meron pa silang yung mga yung mga
most punctual, yan. mga best, mga ganun. Oo. Okay yun, di ba? Kasi kahit medyo mahina ang utak, kung magaling siya sa aktibo siya sa di ba, binibigyan ng sa extracurricular, di ba? Binibigyan siya ng award, di ba? Parang ganun. Dapat ganun, balik na lang yung dating sistema. Nakikita ko partner, nakakaawa din yung ibang bata na nagsisikap naman, talaga lang hindi maabot yung level na ganun. Pagdating ng graduation, nakikita mo nakaupo lang dun. Siyempre yung mga magulang naaawa din doon sa kanilang anak na minsan nade-depress yung mga yan eh. So sana ay tingnan natin mabuti muna yung kasi yan na nga daw yung pinatutupad ng DEX ngayon eh. Ng DepEd na yung ganyang may honor na yan. Ganun ba? Pero kahit yung mga teacher mukhang hindi aprobado sa ganyang ganyang sistema. Kaya yung ibang magulang imbis na kahit walang honor yung anak, sinasabitan na lang ng tawag doon, di ba dati mga garland kung tawagin yan. Ngayon anong tawag doon? Yung pera na lang na pera na lang. Kahit at least kung mga halimbawa 10,000 yan isasabit, di ba? At least para naman siguro pakonsuelo doon sa kanilang anak. At least may pera tayo. Kaya nga kung ako naman halimbawa may pera din lang ako, ang ilalagay ko doon sa pinaka garland niya yung ORCR ng sasakyan. Kotse agad, kotse agad. Yun. Lang, hindi pa pwedeng kumuha ng lisensya mga yan. Pero ganun pa man, partner, binabati natin lahat, lahat ng mga nagtapos ng pag-aaral ngayong panahong ito. At yun. Pero alam mo, kasamang Sunday, may honor ka man o wala. Ang mahalaga ho dyan, habang kayo'y mag-aaral ng college, magsikap ho kayo. Kahit hindi ho kayo makapagtapos ng kolehiyo o anuman, yung pagsisikap at tiyaga kasamang Sunday, nadadaan dyan eh. Yung iba nga dyan, hindi graduate, high school graduate, elementary graduate, nakakapag-abroad. Sa diskarte. Pag-uwi, meron kasing skill eh. Skill. Di ba? Yung diskarte sa buhay, yumayaman. Diba? Partner, sabihin ko siya, pagka madiskarte, yung isang, minsan may nababasa akong mga kwento, yung isang nagtitindalaan ng mga scrambled fishball na hindi naman nakatapos. Malaki pala kinikita niyan. Meron akong kakilala partner na diyan kinuha lahat yung pagpaparal do sa mga anak nila, mga nakatapos ang lahat ng anak nila. May kasama ko nung nag-aaral pa kami ng high school. Nakikita niyo diyan, nagtitinda din diyan. Pero yung mga anak nakatapos, talagang pinagtiyagaan niya. Doon niya kinuha sa pagtitinda lamang ng mga palamig fishball na yan. Alam mo, ako naniniwala talaga ako sa Samang Sunday na daig ng madiskarte ang matalino. Kasi mostly, mayroong mga matatalino pero by the book lang yan. At saka mostly yung mga matatalino kasi, yung mga nakikita ko yan nung araw ayaw kasi nilang pagka mag-apply or ano man ang gagawin nila, ayaw nilang nagkakamali sila. Samantala yung madiskarte, mali man yung unang diskarte, may kasunod. Yun. Kaya mas nakikita ko, mas maraming nagiging successful na talagang may diskarte sa buhay. Siyempre, dapat malakas din ang loob mo. Nasubukan yung mga bagay na, alam mo, merong kang mapapalang pakinabang. Oy, nanonood pala sa atin si kasamang Moon Anuevo, kumusta daw mga gwapo mas gwapo naman sa atin dito si si Tolmo Kaya nga, huwag ka masyadong magkakain ng mani. Para hindi na sumakit yung yung tuhod mo. Hindi, wala ito kahapon Wala ito kahapon doon sa press con. Kung nakasama ito, baka nagkaroon din ng notebook at saka yung yung keychain. Pawala-wala ka ayos ka na yata dun sa ba yun? Yung pinabaon sa'yo nung nakaraan Gandang umaga sa'yo, Kuyang Mon, Oy, si kasamang Jonathan, si Joey. Nakatutok din sa programa natin. Thank you, At yan ang maraming baon na tanong hindi, umalis agad. Di ituloy nakatanggap. Taon na hatang umalis sa atin to nakaraming tanong naman. Nakarami. Lahat. Yun ang maganda, talagang pag pumunta doon sa ganung mga press con, kompleto, talagang naka-ready kung paano tatanungin yung mga mga bisita. Maraming baon. Ako hindi na ako nagtanong kasi kita ko si kasamang Lino talagang marami ring itatanong kayo na lang ako magtanong. Kaya nga hindi tayo napagbigyan ng pagkakataon para magtanong okay lang yan. At anyway, yung palang butihin mo may bahay, nakatutok sa atin. Siguro talagang pinapanood ka, inaabangan ako Baka daw lalakwatsa lang. Si Maring Marites.
Oo. Ayan. Anyway, kasamang Sandy, alam mo yung yung issue diyan sa West Philippine Sea na ginagawa ngayon ng China diyan sa ating mga kasundaluhan, particular doon sa ginagawa nilang pagbibigay ayuda doon sa kanilang kapwa mga sundalo, di ba? Yung ginagawa ng China, yung inagawan ng tawag na, di ba? Kasi yan hinuhulog kasi ng ng eroplano yung mga goods na pagkain ng ating mga sundalo diyan sa may yung sa barko na siyang nagiging kuta ng ating mga sundalo diyan sa West Philippine Sea. Ay, pero mo, di ba inagaw ng China, ha? Yung yung mga pagkain na yon, tapos nung nakita nila, itinapon. Di ba, pambabastos na eh. Matagal na naman partner ginagawa ng China yan sa sa mga kasundaluhan natin. Hindi lang, pati doon sa mga mangingisda natin, talagang kung atratuhin nila. Abay, umaabuso talaga itong China. Yan ay partner nangyari yan partner, yung pamula yung pang-abuso ng mga yan at naging talagang harap-harapan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, medyo malambot itong mga ito doon sa China, kaya nakagawa ng pag-abuso itong mga China. At hanggang ngayon, pinipilit nila na yung pati yung sinasabi nilang 9-dash line, di ba? Na hindi naman talaga sa kanila. Tapos sinasabi nga umano sila, kumbaga ay kasama sila doon sa sinasabi nating maritime, yung free. Pinapayagan nila. Pero itong mga ito, sinasara nila kabaligtaran doon sa sinasabi nila na pwedeng mag-navigate doon sa dagat. Ay ang problema ay kinakanya nila katulad yan, katulad nitong itong balita ngayon dito sa nakita ko doon sa post ni kasamang Robert yung China ay daw nag-impose ng 4-month fishing ban sa West Philippine Sea. At merong pagbabanta na hindi pwedeng lumampas doon sa red line. Na kung titingnan mo, hindi naman kanila yun. Sako pa rin ng Pilipinas yun. At saka mismong may basbas yan ng kanilang presidente dahil ang sabi ay ang lahat ng mag-entry dyan sa lugar na yan ay huhulihin nila without any trial na na talagang ikukulong nila. Yung mga mangingisda, ibang mga mangingisda dyan o sino man na papasok dyan sa kanilang lugar. Yan na dapat yan dapat ang inaaksyonan ng ating gobyerno dahil siyempre hindi naman kanila yan Uma-action naman yung gobyerno natin. Siyempre, 'di ba? Madami namang ginawang action diyan. Yung katulad yung sinasabing diplomatic protest. Pinoprotesta ito. Maganda rin yun kasi sabi natin paulit-ulit lang na nangyayari yun kasi sa ngayon naman hindi naman talaga nating kayang labanan ng China. Talagang kumbaga suicide tayo dyan kung lalaban tayo ng gera. At saka mahirap. Madaming madadamay tayong mga inosente, mga civilian. Doon sa diplomatic na ginagawa ng gobyerno natin, na ipapakita sa international community yung pag-abuso ng China na ginagawa dito sa ating bansa. Siyempre, nagkakaroon ng simpatiya ngayon yung ibang bansa. At maaaring baka sila mismo gumawa rin ng action laban dito sa China. Ang problema, ang ginagawa naman ng ibang bansa, although ang pagpapakita ng yung mga balikatan exercise dyan sa ibang kasundaluhan ng Vietnam, Australia, 'di ba? Marami nang sumali diyan sa balikatan exercise ng Pilipinas. Yun yung magkakalyadong bansa na kumbaga ang purpose siyempre yan At parang nagso-show force kasi. Show force, kasi tapos ang ginawa ng Pilipinas, 'di ba? Nagpalipad pa sila nung ng missile. Nag-testing ng missile diyan sa part ng Palawan. Parang bagong biling yun yung nagpakitang gilas pakitang gilas para lang masabi. At saka siyempre part ng balikatan exercise tinesting yun ang isa dito sa may hawak ng committee ng problema nga diyan sa West Philippine Sea. Siyempre nakikita lagi natin si Congressman Arnan Panaligan kung paano nakikipagbalitaktakan diyan sa Congress. Tungkol nga diyan sa problema do sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nga niya yung yung barko natin yung barkong Sierra Madre ay talagang dilapidated na talagang sirang-sira na, kailangang ma-repair ito. Kasi 'di ba
nagkaroon ng leak yung sinasabi nating gentleman agreement. Kasama yan doon sa sa gentleman agreement na hindi na pare-repair yung yung barko na yan. Parang hayaan na lang mabulok. At siyempre, pag nabulok yan, mawawala yung natin doon. Yung pinakabantay doon. Yun lang yung pinanghahawakan natin yung lugar na yun atin dahil nga doon sa barkong yun So, pag nabulok yung mawawala yun. Kaya nga sabi ni Congressman Arnold Panaligan, ay dapat nang ipagawa yan. O kaya i-repair yung barko na yan kasi delikado na rin doon sa ating mga kasundaluhan. So, maganda yung mga sinasabi. Isipin mo, merong kung totoo yung gentleman agreement na yun na bawasan yung pagbibigay nung mga pagkain do sa ating kasundaluhan, wag nang i-repair yung barko na yan. Ang purpose nga doon talagang mabulok na yan para mawala na yung barko na yan diyan sa sa West Philippine Sea. At syempre pag nawala yan, yun na yung pagkakataon na talagang kakanyahin na ng China yung lugar na yun. At saka dapat yan hindi lang hindi lang yung barko na yan dapat bumili na yung Pilipinas ng mas malalaking pandigmang barko at diyan na iposisyon. Gawin na siyang stationary diyan sa lugar na yan at siya na mismo yung magbabantay diyan sa area na yan para magiging safe at itong ating mga kababayan magkaroon ng lakas ng loob na mangisda diyan sa lugar kasi napakayaman ng area na yan Hindi lang sa laman dagat mayaman partner yan. Sinasabi nga ni Congressman Arnold Panaligan merong mga natural na gas diyan sa lugar na yan at maaring yun ang pinag-iinteresan nitong China yung sinasabi mong bumili ng barko hindi na partner kasi nangyayari na medyo nito nakita ko doon sa isang Facebook page may mga barkong pandigma na rin tayong dito ginagawa ngayon yan yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan yung defense posture na pwede naman tayong gumawa ng mga barkong pandigma dito ng mga armas pandigma dito at pwede rin tayong makapagbenta sa ibang bansa at napakalaking potential na tulong yan para sa ating mga kababayan dahil trabaho yan trabaho magkakaroon maraming trabaho at syempre yung industrialization unlad hindi lang yan siyempre pag nakapagpagawa ka ng mga barko pati yung mga barko natin dito sa Pilipinas dito na rin gagawin alam mo naman itong ating bansa ay talagang hiwa-hiwala ito at may pagitan dagat ay nababalitaan nga natin di ba yung mga barko nating ginagamit ngayon dito sa Calapan may made in the Philippines na yun yung isang kumpanya dyan dito nagawa yung mga barko nila at maganda pagka nagkaganon partner kasi trabaho magkakaroon ng maraming trabaho yung ating mga kababayan. At saka may nakita nga akong pinost nung mga nakaraang araw yung isang malaking barko na bumabiyahe parang ito ay commercial ship na pang-8 sa pinakamalaking barko gawa ng Pilipinas. Gawa ng Pilipinas. Isipin mo partner suporta lang ng gobyerno ang kailangan para kayang-kaya ng ating mga kababayan yan magagaling at talagang porsigido yung ating mga kababayan kahit nga yung mga jeep di ba nagagawa na nila ngayon yung mga jeep na ini-import natin galing China talo pa nung mga gawang Pilipinas ngayon at saka mas magaganda at mas mura pa mas mura kasi alam mo pag ang sistema ay trabaho at para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino dito sa Pilipinas gagawin, wala masyadong kita kasamang sandi. Kailangan mag-import. Kailangan mag-import. Walang ipinag-iba yan doon sa kasi yun lagi ang mentalidad ng ating ng ating mga politiko, yung mag-import hindi lang doon sa mga di ba kahit sa agrikultura gusto importation ng bigas tayo yata yung isa sa pinakamalakas mag-import ng bigas ngayon itong bansa natin samantalang nung last year inilabanan ni Congressman Arnan Panaligan yung budget nila na dagdagan gawing 30 billion para nga hindi mabawasan na yung pag-i-import natin parang hindi nababawasan ito kasing Department of Agriculture pinabanggit nga ni Kong masyadong parang confidential yung mga nila yung mga patakaran niya diyan hindi mabuklat siguro dapat maging open yan sa publiko yung ano ba yung mga nagiging proyekto ng Department of Agriculture at isa yan sa mga nagiging reason kasamang sandi alam mo pagka mataas yung importation malaki ang pangangailangan ng ating mga kababayan kasi yung demand tapos hindi naman
hindi naman kasing baba ng presyo ng mga local natin products. 'Di ba? Dapat imbis na mag-import tayo, bakit hindi na lang suportahan yung mga local products natin dito sa Pilipinas? Pagkos ay nakakatulong pa tayo dun sa ating mga kababayang Pilipino. Trabaho. Trabaho, yung sarili nating produkto ay tayo na mismo ang kumonsumo. 'Di ba? Ibig sabihin, mas bababa dahil wala nang pasahe. Wala nang pasahe galing sa ibang bansa. So, ang ang impact nito, medyo bababa yung presyo kung may volume na tayong produkto na dito lang sa atin, na hindi na kailangan ng mag-import pa sa ibang bansa, 'di ba? Kaya ito yung isa sa nagiging reason kung bakit bigla na lang lagi tumataas yung inflation rate dito sa ating bansa na ito. Isa pa dito sa mga tinitingnan ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, itong mabilis sa pagtaas ng presyo ng kuryente, transportasyon. Kaya alam mo, sabi nga sa balita kasama Sandy, umabot ito ng 3.9% ang pagtaas ng inflation rate, na mas mataas kumpara sa naitalang inflation rate bago pa ito dumating nitong nakaraang Mayo. So ibig sabihin, malaki na naman ang maituturing na mga kababayan nating nagugutom dahil yung pagtaas kasi ng inflation natin, pagdami ng pagdami ng mga kababayan nating nangangailangan ng trabaho, nawalan ng trabaho, yung imbis na yung kita ay sasapat para sa pamilya, ngayon kinakapos na. Kapos na, Oo. Minsan yung sweldo pa, nadidelay pa. Nadidelay. Oo. Isipin mo, partner, kumbaga, kasi nga, bakit yung, nakapokus lagi tayo sa mga importation. Yun nga, yung sinasabi natin, doon may kita Oo. Kaysa nga paunlarin mo yung sariling iyo, walang kita doon yung mga korap na politiko. Kung i-import mo yan, for example, yung mga sasakyan galing China, ang mamahal niya nasa 2 million. Dito sa atin magkano lang yung ginagawa ngayon ng mga Francisco Motors? Nasa wala pang 1 million. Laki ng diferensya, partner. Mas maganda pa yung gawa nung ating local manufacturer, yung mga magagawa ng dito ng sasakyan. So kung masusuportahan talaga ng ating gobyerno yung mga ganyang galing ng mga Pilipino, kung makakapag-produce tayo ng mga sasakyan, isipin mo, partner, ang daming sasakyan ini-import natin, wala naman tayong sariling brand ng sasakyan. Ay kung makakapag-produce tayo sa government pa lamang, i-supply mo yung sasakyan mapuproduce, ang laking trabaho makikreate yan para sa mga Pilipino. Hindi mo kailangan mag-import ng mga sasakyan. Dito na natin gagawin lahat 'yan. Di makikinabang mga kababayan din natin. Kaya ewan ko ba, sana naman itong mga nakaupo nating mga honorable. Hindi kasi sinasanay kasi, ewan ko bakit isa pa yan na parang nagiging kultura na rin natin yung yung pagbibigay ng ayuda. Nakikita natin, wala namang problema dyan sa ayuda. Kaya lang, mas maganda siguro. Ilang kilo ba? 10? 10 kilo, no? Kaya lang, wala kasama sardinas Wala. Hindi, sa Martes. Baka sa susunod. Meron naman. Ibig sabihin, partner, yung bawat kumbaga, for example, dito sa atin sa Oriental Mindoro, bawat bayan, binibigyan ng livelihood program yung ating mga kababayan. Kasi kaya naman nagpe-fail yung mga sinasabi, lagi namang livelihood program yung binibigay sa mga yan paano nga binibigay mo lang, hindi mo tinuturo kung paano gagamitin. Diba dapat may mga monitoring yan At alamin mo kung anong naging resulta ng mga proyekto na yan, hindi yung basta mo na lamang ibinigay. Pagka parang sa magsasakayan, binigyan mo ng pera o gamitin mo yan, bahala. Hindi alam na magsasaka yung paano gagamitin ng pera. Mamaya, pangsasabong pa yan. Susugal pa yan. Buti na lang, walang sabong ngayon sa Kalapan. Wala sabong sa Kalapan. Kung tinuturo nila, ganito yung pagtatanim, suriin muna natin lupa ninyo, bibigyan namin kayo ng magandang patubig, ganyan, lahat, tinuturo. Makikita mo yung resulta niyan, maganda. Di ba? Hindi lang basta ibinigay mo lamang. Kundi talagang meron kang monitoring na ginagawa. At titingnan mo kung anong nagiging resulta ng mga proyektong binibigay mo. Kasi dapat nung araw pa nila ginawa yan yung preparation dun sa mga magsasaka. Sa ayos ng mga irrigation canal,
ang problema nun, hanggang picture lang yung irrigation canal eh. Oo, katulad yan, partner, di ba yun? Nakaranas tayo ng ng napakahabang El Nino. Pero wala pa yung El Nino na yan eh. Pinoproject na yan ng Pag-asa. Ay anong ginawang paghanda ng gobyerno natin, naiga lahat. Meron naman, di hinihanda na naman yung mga ayuda. Di ba? Yung mga ayuda lagi. Doon lagi nakapokus sa ayuda eh. Pag merong mga kalamidad na alam nilang darating, sa halip na solusyonan yung kalamidad na dadating, ang inahanda agad yung ayudang ibibigay sa ating mga kababayan. At saka, di ba, ngayon in preparation naman doon sa La Nina, di ba may mga bagong malalaking, bulldozer ba yun? Backhoe? Yung dumating. Yung bagong dating, di ba? Lagi namang may dadating na backhoe Tsaka taon-taon yata, ang tanong, saan ba gagamitin yun? Dapat, kung yan ay, dapat noon pa ninyo pinurchase yan habang panahon pala ng summer. Hindi, parang gagawin na, dapat kung merong gagawing portion yan, dapat doon pa yan pinurchase para nung summer, i-operate na lahat. Hindi yung antayin mo pang magtag-ulan. Hindi. Saka dumating yan. Hindi, ang importante doon, yung magpapapicture muna. Magpapapicture muna doon sa mga heavy equipment. Yun. Baka naman gusto mo pa mag-live doon. Oo. Pero yun nga, partner, yung alam naman natin, may mga pag-aaral naman na ginagawa, yung mga ahensya katulad ng Pag-asa, mga na yan, sinasabi yung mga mangyayari, pinoproject na agad. Dapat yun siguro dapat ang sinusolusyonan agad. Hindi yung ayan mo na yan, may ayuda naman dadating eh. Di ba? So hindi proactive, hindi talaga kumbaga, dapat katulad yan ngayon, mainit pa. Mamaya pagbagsak ng malakas na ulan yan, baha naman. So, may ayuda naman. Yun nga eh. Hindi nawawala lagi ang ayuda eh. Tapos ngayon, pag nagko-cover ka doon, sasakay ka na naman sa kwan. Sa tawag dito, doon sa bako. Loader yata. Sa loader. Yun ang pinaka-safe eh. Yun ang pinaka-safe eh. Nandun ka sa talim ng loader, di ba? Habang nagla-live ka. Habang nagla-live ka na nagbabalita ka dito sa di ba? Magtatakal ka ng bigas. Di ba? Ay mga hindi katulad parte na, kita mo naman si Congressman Arnold Panaliga pag daan dito, talagang trabahong ginagawa. Makikita mo doon yung ilog natin. 'Di ba? Tuloy yung paggagawa ng protection dike. Kasi yun ang kailangan. Dahil kailangan protektahan mo yung mga sakahan natin. Pero pag nagla-live kang gano'n, magtatakal ka ng bigas, i-text mo naman ako. Para naman may broadcast ko. Kita mo si kasamang Sandy, di ba? Kasi minsan yung mga ganyang gawain kasamang Sandy, medyo kakaiba eh. Sa ating mga ordinaryong tao, di ba? Medyo kakaiba eh. Oy, binabati ko si paring Gilbert Machimura, nakatutok sa programa natin, ha? At saka si paring Ray Costa, nakatutok din sa programa natin. Alam mo, isa sa nakakabahala kasama Sandy, yung kinumpirma ngayon ng Department of Health na nakapasok na itong medyo malanding yung COVID-19, yung flirt. May bago na naman yan. Bago na naman yung hindi ko lang alam kung anong epekto niya sa tao. Kung bagay kasing tindi ng COVID na sabi ko nga kay Mrs. kanina, baka naman yan matagal na yung mga variant na yan. Ngayon lang nakikita dahil mga makabago na yung mga ginagamit nilang medical equipment. Flirt, di ba? Flirt. Flirt. Pagka nag-flirt, iba yun eh. At saka mayroong dalawang kaso na sa Pilipinas, meron na daw dalawang nakapagtala na ng dalawang kaso ang KP.2 nakabilang sa tinatawag na flirt variant. Bukod dito may natala ring silang 30 kaso ng GN.1 at dalawang kaso ng GN 1.18 hanggang noong nakaraang buwan. Kaya kaya to? Pero hindi naman obligado tayong wala na tayong ngayon mandatory na kailangan natin mag-face mask. Siguro mas maganda naman halimbawa pagka meron kang trangkaso anuman tapos makihalubilo ka, kailangan mo na siguro personal na na lang. Meron ako partner nakikita siguro mga nasanay na nakakatuwa din naman yung gano'n nakasanayan na nila yung nagsusuot sila ng face mask. Maganda partner yun eh. Kung talagang nakasanayan na, unang-una para din naman sa iyo yun. Actually kung nasa Metro Manila ka, dapat mandatory na magsuot ka. Yun doon sa personal mo para mapangalagaan mo yung baga mo. Dahil sa Metro Manila, puro usok ang nalalanghap doon. Iba doon
parte, tulad yung sigarilyo. Oo. Yung sigarilyo. Alam mo, kahit hindi ka naninigarilyo, yung amoy ng sigarilyo, mas matindi pa pala yan kaysa doon sa naninigarilyo pag naamoy mo yung sigarilyo. Yung second hand na tinatawag nila. Mas matindi pa pala ang epekto niya sa sa tao. Kaya mas maganda parte kung nakasanayan talagang naka-face mask lalo na sa loob ng school yung mga estudyante natin. Kasi nakakulong yan. Pag merong may isang ubudiyan, ay lahat yan magdadamay-damay yan. Mamahal na naman yung yung face mask doon sa parte ng Negros. Dahil 'di ba si na balita ngayon sa isang TV, parang napakinggan ko mukhang bumigay na itong si Secretary Duque tungkol do sa sa paglilipat ng milyon hindi lata milyon bilyong pondo nung time ng COVID na ang nag-utos daw itong si Pangulong Duterte. So, 'di ba? Bumigay na siya. Bumigay na parang siguro baka kuning state witness ito tungkol do sa mga anomalya nangyari noon. Na ang nagbigay daw ng go signal sa kanya para i-transfer yung fund na yun ay si Pangulong Duterte. Yun ay tinuturo do sa balita. Ibig sabihin talagang merong anomalyang nangyari nung panahon ng COVID na sinamantala nitong mga illegalistang politiko, mga korap na politiko, yung trahedya na kita mo naman talagang ang tao nagkakandamatay na. Pero itong mga korap na politiko na ito ay yung pa rin ang iniisip kung paano makakapagnakaw. Ngayon lumalabas na may katotohanan yung hinala ng ating mga kababayan na hindi talaga napunta doon sa ating mga kababayan yung pondong para doon sa COVID, kundi napapunta lang sa ilang kamay ng mga politiko. Akala ko naman kung paano bumigay. Bumigay na matagal 'yon. Matagal nang bumigay si Secretary Duque. Kakagulat yung balita mo kasi alam mo na minsan pag sinabing bumigay, akala ko nagbigay na. Kaya ito parte sa nakakapagtaka diyan ngayon ay panahon na naman ng politika Aba mukhang itong dating kapartido ni Pangulong Duterte ay nauubos na at lumilipat na dito sa partido ni Pangulong Bongbong. Siyempre, itong mga ito kung saan makikinabang ito talaga pupunta. Hindi mo naman masisi sasabihin walang loyalty. Pag hindi ka naman pupunta ron, hindi ka naman mabibigyan ng mga proyekto. 'Di ba? Kawawa naman yung mga kababayan mo pagka may ipit yung kababayan mo, kung tapat ka dito sa prinsipyo mo, igutom naman yung mga kababayan mo. So, wala kang pagpipilian do sa kumbaga maging tapat ka do sa partido mo, ayaw mo bumalimbing, edi nasa sa iyo na. Kung ayaw mo kung merong ibang resource na pwedeng kang pagkunan, pwede 'yun. Kung wala, 'di ba? Walang project ang probinsya mo o kaya ang lugar mo. Alam mo may magandang balita na yung dinaluhan ni Congressman Panaligan nung nakaraang araw, yung pagpirma ni President Bongbong Marcos doon sa tinatawag na Kabalikat sa Pagturo Act, na kung saan ay madaragdagan yung taunang allowance sa mga teachers natin. Magandang balita sa mga guro. Na halagang 10,000 para bilang pagkilala doon sa sakripisyo ng ating mga guro. At alam mo kung sino yung isa sa may akda nito? Itong ating Congressman Arnan Panaligan, na siyang isa sa mga gumawa ng naturang naturang bill para inaprubahan agad. Alam mo napirmahan na ito ni presidente. Mapapansin mo si Congressman Arnan Panaligan sa Kongreso pagka talagang may mga bill yan. Talagang alam niya makikinabang talaga yung mga kababayan natin. Yung nakakarami talaga. Katulad yan, mga guro. Alam niya yung pangangailangan ng ating mga guro. Pagdating sa financial, siguro kaya na yan. At napakalaking tulong sa kanila yun. Yung ganung bagay. Kaya salamat kay Congressman Arnan Panaligan. Talagang yung bagang mga bill na hindi nakikita ng iba ay si Congressman Arnan Panaligan ang nakakagawa noon. Yun nga yung sinasabing isa sa principal author. Ito hong si Congressman Panaligan
doon sa House Bill number 9682 na ngayon ay tinatawag na Republic Act na number 11997 na ang pamagat nito ay an act of institutionalizing the grant of teaching allowance to public school teachers and appropriating funds. 10,000 ito. Para sa mga teacher. Para sa mga teachers. teachers. Parang wala yata sa signing si DepEd secretary ng DepEd natin. Parang wala dyan sa signing o hindi talaga siya kailangan diyan. Kasi parang sa pagpasa kasi ng batas, hindi naman kailangan sila mga secretary lang naman sila. Automatic to dahil nasa House dahil House Bill na siyang ginawa na ngayon na Republic Act na dahil napirmahan na ng presidente. So malaking bagay ito, dagdag sa kita ng ating mga teachers. Dapat actually maliit pa nga ito Pero at least nakita ni Congressman Panaligan yung pangangailangan ng ating mga guro. Ramdam niya yung yung kasi sakripisyo. Kasi yan talaga sa mga isa sa mga pinag-uukulan niya na nakikita niyang dapat i-prioridad yang sa mga education, sa health, yung sa trabaho, do sa madami basta yung sa mga magsasaka makikita mo yan ay partner hindi lang problema yan na kumbaga hindi lang sa Mindoro o doon sa unang distrito problema yan yung mga inilalaban niya diyan sa Kongreso kundi pang national na partner yan yung mga usapin na mga naiisip niyang bill para ipasa partner. Siyempre ay kung makikita mo nga katulad nitong House Bill na ito na isa sa mga principal author kasi majority napakarami ng mga teachers natin actually marami tayong mga graduate ng teachers na pumupunta sa ibang bansa kasamang sani dahil medyo naliliitan pa sila pagdating sa sweldo dito sa atin. Lalong-lalo na yung mga teacher 1, di ba? Magkano lang sweldo niyan? So kung meron silang additional na mga ganito allowance bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo sa pagtuturo ay napakalaking bagay kasamang sandi yun. Dahil ibibigay sa kalagitnaan ng taon na meron silang allowance na 10,000 na dati hindi na-asahan. Ngayon may maasahan na. Ngayon meron na. Di ba? Napakalaking bagay At pasalamat tayo. Kaya ako sumasaludo minsan kay Congressman Panaligan dahil yung mga ganitong batas na kapakipakinabang lalong-lalo na sa ating mga teachers, sa ating mga magsasaka ay kanyang napaprioridad kasama sa diba? Kita mo naman yung mga bill na talagang isa siya doon sa mga sponsor yung sa rice tarification law na matagal ng problema ng ating magsasaka nailaban niya, 'di ba? Yung pagdadagdag ng budget ng Department of Agrarian Department of Agriculture. Magkano? Parang 15 billion naging 30 billion. Yung sinasabi natin, yung problema natin sa West Philippine Sea, yung sa defense posture, yung kailangan magkaroon tayo ng self-reliance, paggagawa ng mga sariling armas natin, pandigma. Nakita natin nangyayari na partner. Kaya talagang napakaganda ng mga yung ating Oriental Mindoro Provincial Hospital na ipaglaban niya doon sa Kongreso na gawing Mimaropa Regional Hospital. Ngayon, 'di ba? Ang kailangan na lang yung pag-aproba ng ating provincial government para ipatupad doon sa kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Yun na lang inaantay partner 'di ba? Nakikita mo yung mga talagang may ginagawa at hindi lang nakaupo doon sa Kongreso. Itong si Congressman Arnan Panaligan. Kung si Congressman Panaligan ay ang inaantay niya ay yung pag-aproba at endorsement from the provincial government para tuluyang pumasa ito sa Senado ang pagkakaroon ng conversion ng provincial hospital into regional hospital. Yung isang kakilala ko, yung hinihintay yung pagdating ng heavy equipment. Alam mo partner, sinasabi nga, 'di ba? Yung nabanggit mo kasi yan. Kasi kung pag-uusapan natin itong pagko-convert ng regional hospital, 'di ba ang proposal ng provincial government, yung dating provincial hospital ay yun ang gagawing regional. Napakatagal pa partner kung yun ang susundin natin. Napakatagal pa. At aabutin pa ng 4 na taon hanggang 6 na taon, samantalang ito automatic pag ito ay converted agad. Tapos ito, ang daming nangangarap pa nga tayo, sasabihin nila na magpapatayo tayo ng isang St. Luke's Hospital. Ang problema, yung naipatayo nga daw sa ROAS, may nakapagsabi sa amin, di umano building lamang naipatayo doon, wala naman daw gamit, wala daw ng mga
kumbaga parang wala daw yung mga medical equipment pa. Oh, wala ding mga, siguro katulad sa provincial hospital natin, wala pa rin mga gamot. Kung yung provincial hospital natin kulang-kulang sa gamit sa medical equipment, paano pa magiging St. Luke's Hospital yung gagawin? Baka looks lang. Wala. 'Di ba? Siguro mas maganda kung i-approve na ng provincial hospital, pinakamadali na may convert 'yan. At mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Mapakinabangan na kasi kung yan ay mako-convert na, isipin mo yung problema natin sa gamot na laging wala, masusolusyonan yung mga medical equipment. Balita ko nga sira daw yung ibang medical equipment diyan sa provincial hospital ngayon mabibigyan ngayon ng DOH sa mga baka bagong gamit diyan. Alam mo kahapon, diba? Isa sa mga tinitingnan ko sana kasamang Sandy, yung magiging kalabasan doon sa mga question and answer doon sa i-present dahil kahapon lahat ng guest doon sa tawag dito sa kapihan bagong Pilipinas bagong Pilipinas ay under sila ng DOTR. DOTR. Department of Transportation and Regulatory. Nandun yung Philippine Coast Guard. Nandun yung Philippine Coast Guard. LTO. Andun yung tawag dito yung hindi naman Marina yung isa. PPA. Di ba? Isa sa mga inaasahan ko sana kahapon. Hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na kasi nakakangalay din magtaas ng kamay na hindi ka naman tinatawag tsaka parang pinipili naman di ba? Kasi gusto ko sanang malaman kahapon dahil isa sa mga problema natin mga kababayan, itong presyo ng tawag dito ng pasahe sa barko. Ipagkakataon na natin dahil naandun yung Coast Guard, naandun yung PPA na kung saan meron silang say para magkaroon ng kasagutan yung ating mga kababayan. In particular, doon sa tawag dito sa issue ngayon na kinakaharap ng ating mga mananakay na bumababa sa Batangas na napakalayo ng nilalakad. Di ba? Anhin natin yung mga magagandang port na yan. Ay bago naman makarating doon sa silungan ng makabagong port na yan yung ating mga kababayan na mananakay, pagod naman sa kalalakad mula doon sa labas. Lalo na partner sa paano ngayon magtatag-ulan na naman. Wala man lang shade. Sala sa init, sala sa lamig, sa ulan, di ba? Sabagay, sabi naman ni Kwan ongoing daw yung proseso para paayusin yung yung dito sa Kalapan problema. Yun yung sinasabi natin partner yun din sana ang gusto kong itanong kahit na anong improvement yung dito sa Kalapan, itatanong ko sana isa naman kayong ahensya, yung Philippine Port Authority ng Batangas at saka Kalapan. Bakit doon sa Batangas hirap na hirap yung ating mga kababayan? Kawawa yung mga PWD dito, yung mga senior citizen na napakalayo parte ng nilalakad. Although yung sa Marina pwede silang yung sa pamasahe, pwede silang tumanggi din. Hindi sasabihin nila, hindi namin sagot yan dahil Marina ang may dyan may hawak dyan Pero itong problema sa porta, pagdating mo ng bago ka makadating ng Kalapan, talaga namang ikaw kumbaga pagod na. Dahil doon sa Batangas, napakalayo ng nilalakad. Yung pang yung pang terminal, tatawag yun, yung insurance, na 50 pesos, halos nakaharang na doon sa gate nila. Kulang na lang, talagang hinaharang na nila yung mga tao. Kawawa yung mga naluloko pa ng mga tao doon na nagbabayad. Isa pa, itong sa LTFRB, yung mga reklamo ng ilang mga mananakay natin, bakit pinipili lang? Tingnan mo, sino lang ba bumabiyahe ng rutang Kalapan to Bulalakaw, 'di ba? Isang tawag operator. Isang operator. Tapos ang ginawa nila, 'di ba, pinutol yung mga linya ng van from Kalapan to Pinamalayan. Parang Pinamalayan lang gano'n, 'di ba? Walang diretso. Pinamalayan to Bulalakaw. Kawawa mga mananakay pag gano'n. Halimbawa, 'di ba, hindi naman sapat yung mga bus nila Ilan lang unit lang naman yan At saka bababa pa. Bababa ka pa. Paano kung may dala ka? Mag-aantay ka pa dun sa isang, 'di ba? Dapat yung mga ganung proseso, yung sistema ay inaaksyonan ho yan ng yan ay trabaho ng LTFRB yan ang magbigay. Tapos 'di ba, yung sabi nga yung mga nagrereklamo, mga taga Palawan na bakit merong nagaganito, malinaw naman sa kanila yan Hindi lang ho ngayon reklamo, noon pa yan. Yung sinasabi na
bago ka makakuha ng franchise na magbabayad ka ng worth 100,000, 200,000, matagal na hong issue yan eh. Oo. Ngayon nyo lang ba narinig yan? Matagal na hong issue yan. Kahit naman sinong mga van operator, ang operator dyan, ang tanungin nyo eh. Ganun yung sistema nyo eh. Tapos may huli rin naman yung mga yan. Actually, hindi naman talaga legal pa yan. Dahil wala naman talaga silang binibigay na franchise. Diba? Dapat yun ang inaaksyonan nila. Nililegalize lahat yan. Kung magkano, di ba? Sabi nga, wala naman hong babayaran, di ba? Yung lang, magkano lang yung legal fee na dapat na proseso. So bakit lumalabas yung ganyang issue kung hindi nyo iniimbestigahan yan? Bakit may 200,000, 150,000, hindi naman franchise yun eh. Tawag doon. May tawag siguro doon. Patong yun eh. Patong, oo. Yung tanong, sino yung mga naglalakad na yan? Siyempre, kilala nyo naman yan. May mga fixer. Oo. Oy, parte bago tayo magtuloy, babatiin ko lang ha si paring Ronald na nakatutok sa programa natin. At siyempre si kasamang Tito Poras ang sabi ay tuwing may kalamidad, may oportunidad na kumita. Siyempre. Tama. Natural. Hindi lang sa sa kalamidad, sa impra, mayroon ding oportunidad na kumita. Maraming impera. Impera, di ba? Oy, batiin ko rin yung aking kapatid na bunso na nasa US, si Marie, kaya ba na nakatutok din sa programa natin ngayong araw na ito. Kita mo kahapon na mamaos na yung taga-LTO. Oo. Haba nung siya ba yung nagbabasa kahapon? Ang haba nung binasa niya. Oo, kasi ang ginawa kasi inileksyonan tayo eh. Oo nga. Pero dapat question and answer lang, di ba? Alam na namin yan eh. Ang hindi lang namin alam kung paano yung sistema nyo doon sa pinapa-auction nyo na yung pinapa-auction nyo ng mga na-impound ng mga sasakyan. Mga motorsiklo. Balita ko nga, may nagsasabi sa akin, minsan may pinablis sila na yung for auction lahat. Yung mga sasakyan, mga motorsiklo, man. Yun yung mga na-impound. Yung mga na-impound. Na hindi na makuha. Wala nang ang tanong doon, ilang years ba yung duration niya na naka-impound dyan sa inyo? Anong legality ba? Bakit pwede nilang ibenta na yun? May legality ba na pwede na nilang ibenta yun? Yung mga ganong na-impound na hindi na makuha? Yun nga dapat yung itatanong natin sa kanila. Dapat yung mga ganong doon yun yung dinidiscuss nyo. Diba? Ang nababalitaan ko noon diyan, syempre, yung iba dyan, kinakatay-katay na. Tapos sabi nung isang kaibigan ko, tingnan nyo nga Seriano, yung pag-auction nila, di ba, paano yun, binibiding nila yan. Bakit kailangan, mahal pa ng benta, wala man silang puhunan dyan. Yun na nga nakatambak lang yun doon nakatambak lang, di ba? Dapat, bakit hindi nyo ipatubos na mas mura yan para mapakinabangan pa ng mga may-ari yan, di ba? Tapos, kung talagang hindi, nyo na lang yung plaka. Di ba? Huwag nang bigyan pagkakataon na makapagbiyahe yan. Pauwi nyo sa kanila yan. Hindi naman sa inyo yan eh. Hindi ko lang alam kung kasama yan, mayroon bang IRR na kailangan pag na-impound yung sasakyan hindi na pwedeng ibalik at pwede nilang ibenta yan. Kaya yun dapat nang gusto kong linawin kahapon. Kaya lang, sumuko na taga-LTO na, paus na kaya sa susunod Oy, babatiin ko lang pala ng happy birthday itong butihing asawa ni Konsehal Popong Ortega, si Madam Brianna Ortega. Brianna Ortega ba? Michelle ito yung Michelle Landicho Ortega. Birthday ngayon nung butihing may bahay ni Konsehal Popong Ortega. Alam mo ito si Konsehal Popong Ortega, ito ay lumabang konsehal diya sa Victoria. Independent yata ito. Pero pangatlo ito, partner, First time itong lumaban, naging pangatlo pa itong sa mga konsehal. At ang nakakatuwa dito, partner, siyempre nakaupo ito, nakikita ko yung performance niya doon sa konseho ng Victoria. Ay hindi ito basta-basta kumbaga pumapayag o kaya uma-approve pag alam niyang hindi ka pakipakinabang sa mamayang Victoria yung mga project na gustong ipatupad ng ehekutibo. Talagang kahit sabihin mong ito, 2-3 sila, hindi ito basta-basta uma-approve, hindi katulad ng iba na approve na lang, approve. Basta makaka doon sa executive, makakahingi ng mga pabor. Itong si Konsehal Popong hindi ito ganoon. At napakaganda alam ko ito may lalaban yata itong mayor diyan sa Victoria. At ang kagandahan, partner, na kagandahan nito, mukhang yung mga dati nilang kalaban o hindi kaalyado sa politika, ngayon ay kasama nila.
doon sa grupo. Kaya ibig sabihin, naniniwala sila doon sa adhikain ni Konsehal Popong Ortega. Ayan, magandang tanghali sa iyo, sir. Patingin ko na rin partner si Mayor, si Mayor at dating Congressman, House Deputy Speaker Doyle Liachon. At talagang ito'y alam mo, kahit hindi mo ito'y pangampanya, yung ang magsasabi dito yung kanyang performance na ginawa. Nung siya'y mayor pa, nung siya'y congressman pa, lahat yan may resibo, partner. Talagang naandyan, nakatatak doon sa sa isipan ng ating mga kababayan yung mga proyektong hanggang ngayon napapakinabangan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan. At ito yung sinasabi nga, action man eh. Pag may problema, ay talagang naandyan, sinusolusyon agad yung mga problema. Hindi nagtatagal. Kaya ito yung gustong-gusto ng ating mga kababayan sa Calapan. Talagang kahit nung naging congressman pa siya, nung siya nasa kongreso, ang dami ring proyektong nadala nito sa unang distrito na hanggang ngayon, partner, may mga hindi pa nga tapos At ngayon pala natatapos, kahit hindi na ito nakaupo, ay talagang nakikita mo, nag-inaugurate ito ng mga proyekto na hindi natapos nung siya nakaupo pa diyan sa kongreso. Alam naman, kilala naman ho si Congressman Doy kung paano magtrabaho yan. Tsaka mo, naging deputy speaker nung kongreso yan, nung panahon niya. And of course, ilang years yan na naging mayor, almost 9 years. 9 years na naging mayor yan, tapos ang term yan. Kita mo, partner, sa panahon niya, diyan nagkaroon ng nakita natin yung sinasabi natin, yung orange card, yung health card, Diyan na unang nagkaroon yung ating mga kababayan, yung sa City College, na napapakinabangan ngayon. Ang dami nakikinabang, partner, daming nakapagtapos na diyan, partner. Tsaka during that time, naging Discipline City ang City, napakalinis. Lungsod ng Calapan. At sa panahon niya yata, parang na din yung City College of Calapan. City College of Calapan. Although yan ay parang proposal yata ni dating Mayor Congressman Panaligan. Na pero doon sa term niya nabuo ang City College of Calapan. Alam mo si Congressman Arnald Panaligan, si Mayor Doyle Liachon, halos hindi talagang yung mga prioridad nila halos nagkakapareho pagdating sa education. Kita mo si Congressman Arnald Panaligan, yung education niya hanggang ngayon talagang yung mga estudyante naroon ang suporta niya. Yung sa health, yung sa health, kita mo yung nung naging governor si Congressman ay naipatayo yung Oriental Mindoro Provincial Hospital at saka yung mga community hospital diyan sa parting south. At saka ang naririnig, talagang kitang-kita yung mga prioridad Saka yung mga naririnig ko sa ating mga kababayan na nangihingi ng mga medical assistance diyan sa office ni Congressman Panaligan. Isa sa mga sinasabi nila ay napakadaling humingi. At malaki yung bigay, partner. Tsaka malaki yung pondo na naibibigay dun sa mga humingi ng financial assistance para dun sa kanilang medical assistance galing po sa office ng Congressman Panaligan. Alam mo, parang natatanda ko paliwanag yan ni Congressman Arnald Panaligan pag tungkol diyan sa paghingi ng tulong sa mga medical assistance. Talagang malaki yung pinupundo niya diyan dahil kita niyo yung pangangailangan ng ating kababayan. Nakakatuwa kasi kapag pumupunta daw siya doon sa mga liblib na lugar, ay nagpapasalamat sa kanya. Sasabi niya, salamat po sa medical assistance na ibigay nyo. Talagang malaki po na itulong. Kahit hindi daw niya kilala malaki po na itulong sa amin nung tulong na ibinigay ng inyong opisina. Although yan ay hindi ho pera ni Congressman Panaligan yan. Yan ho ay pera nating taong bayan na siyang ibinabalik ko sa inyo through medical assistance. Tsaka yun talagang yun talagang kailangan na alam ni Kong yung mga pangangailangan, yung prioridad na pangangailangan ng ating kababayan. Oy, batiin ko si dating Vice Governor Jojo Perez na ito'y alam ko ikot din ang ikot at mukhang mahilo. Mukhang magbabalik ito doon sa lalaban yata ang gobernador. Pero governor o vice governor? Vice governor. Pero sa kita naman natin sa lahat ng maglalaban, parang mas may advantage itong si vice governor dahil naging vice governor na siya. Naging vice mayor. Kumbaga matagal din itong nanungkulan diyan sa vice governor. Maganda rin naging performance niya sa sangguniang panlalawigan. Nakikita mo kung paano niya nilaban noon yung laban sa mining pati do sa budget. Kaya makikita natin kung paano tayo mamimili, at kung mamimili tayo, tingnan natin yung ano ba yung mga nagawa ng mga politikong iboboto natin.
Tingnan natin yung credibilidad. Tingnan natin yung performance ng mga kandidato. Piliin natin, madali lang naman yan eh. I-compare niyo yung magkakalaban na yan. Itali niyo kung ano ba, sino ba itong mga ito. Alamin niyo alamin yung mga personal na buhay niya, alamin niyo yung mga naging background diyan at yung mga naging performance diyan do sa kumbaga kung naglingkod na sila sa politika. Alamin nila yung pagkakaiba ng magkakalaban na yan, kung sino ang mas matimbang, hindi yung pareha, hindi yung mas matimbang sa pera. Oo. Kasi normal naman yan talagang lumalabas ang pera pagdating ng eleksyon. Kaya lang sinasabi natin dito hindi man yung mapigilan na hindi tanggapin yan. Kung alam niyo namang hindi nararapat iboto yung tao na yun. Pagdating sa balota, iba naman ilagay nyo yung alam nyo makakatulong sa inyo ng personal, hindi yung nabayaran lang kayo ng pera. Kasi pagka yan nanalo, dahil sa yan pa rin ay binoto nyo, paglapit nyo, sasabihin sa inyo naman, bayad na kayo eh. Di ba? Kaya maging matalino tayo sa pagboto. Although malayo pa naman ang eleksyon. Malayo pa. October parte, magpapail na yung mga yan. Pero, makikita na yung kulay. Pero marami ako naririnig at ang sabi, ang talagang susubok at lalaban ng gobernador ay itong si Mayor Ina. Isang babae. Pero matapang. Yung sinasabi nilang The Lady Tiger of Mindoro. Isipin mo, partner, yung Paula. Hindi naman natin tinataas yung pangalan ni Mayor Ina, pero nakita natin kung paano niya hinawakan yung naging problema diya sa Paula. Nakita natin kung paano niya inasikaso yung mga taga Paula na nagkaroon ng trahedya diyan sa oil spill. Na kahit talaga nakikita yata niya na medyo kulang yung suporta ng ating provincial government, kaya napilitan siya kahit siya mag-file ng case. Nauna na siya nag-file ng case doon sa provincial government. Nauna siya sa provincial government kasi hindi mabagal yata, nababagalan siya doon sa action ng provincial government dahil mukhang hindi natin alam kasi kung bakit mabagal. Kaya nag-file na ito si Mayor at sinasabi nga ongoing. Pero nakita natin yung ginawa niyang pagtulong doon sa mga babae niya. Talagang na-handle niya ng gusto yung problema. Diyan sa Paula. At saka sabi nga niya, meron pa daw mga oil spill ngayon na lumalabas-labas, lumulutang. Hindi pa naman daw na-let it. Tsaka positibo dahil binanggit nga mismo kahapon ng taga Philippine Coast Guard. Meron pa. Talagang meron pa. So may natitira pa. May meron pang natitira. Yun lang kaya lang nag-declare na yata ang provincial government na tapos na. Tapos na. Pero ayun nga, tanong ko sa kanya, tinatanggap ba niya yung sabi niya hindi pa dahil may mga lumulutang pa. Alin ba tapos na? Tapos na yung baka tapos na yung usapan. Tapos na tayo at wala na tayong oras. Okay, muli po abangan niyo yung programa namin sa susunod na Biyernes. Maraming salamat po, Tom Lago. At syempre, Sandy Soriano po ang inyong nakasama.